Ang kaalaman ay kapangyarihan. At sa paglibana ng iba't ibang pamamaraan ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa karapatan ng mga kabataan, ay kailangan din nating maging updated sa iba't ibang pamamaraan upang malaban nito. At narito nga tayo sa City Convention Center kung saan idinraos ang Digital Safety Seminar bilang paggunita sa World Day Against Trafficking in Persons 2025. Isinagawa ang aktibidad dito lamang July 28, araw ng Lunes na dinaluhan ng mga kinatawan ng OFW Federation, SK Chairpersons, Barangay VAUSI Desk Officers, mga kasapi ng Kidapawan City Interagency Committee Against Trafficking in Persons, Violence Against Women and Children at iba pang mga ahensya, kung saan tinalakay ang mga batas at pamamaraan upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso at pagsasamantala online. Kagaya na lang ng Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSIC at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSIM Act sa ilalim ng Republic Act 11930 na tinalakay ni City Prosecutor Romeo Rodrigo III, gayon din ang mga pamamaraan upang manatiling ligtas sa digital world. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga partisipante sa isinagawang aktibidad ng city government. Malaking tulong po ito, lalong-lalo na sa kabataan kasi we are product of the 21st century ngayon. And of course, maraming kabataan sa ngayon ang gumagamit na ng social media and actually, lahat ng kabataan ngayon ang talagang ang technology na nagbigay talaga ng impact sa mga kabataan. And with that, malaking tulong ang session na ito kasi talamak kasi yung mga cases with regards to social media, lalong-lalo na sa ating kabataan. And it's bilang ST Chairman, malaki din ang aming tungkulin, lalong-lalo na sa mga programa na dapat naming gampanan para sa ikagaganda ng aming mga kabataan. Ato ang focus no diri ang pinagdisgutan is ang ato yung most vulnerable na sector na need na to protektahan is ang ato ang children ages 15 and below. So, kata sila ang ato ang encourage no na mamahimo na tong participants to become aware. Mahimo silang media literate in terms of using their social media. Dili man yun na tumalikayan na ang mga bata nag-a-adapt pod sa kung paano mag-advance ang technologies. As the SK Chairperson, one of the concrete programs na I think na mahimong beneficial sa ato ang mga vulnerable sector sa kaning ato ang online exploitation is to keep them aware, keep them informed, and keep them knowledgeable of the do's and don'ts in using their social media, specifically or in general sense, the media literacy. Panawagan is maging responsable, maging disiplinado, or embody ang kasabihang think before you click. So, sa madaling salita, mag-isipan muna kung ano yung na-construct, ano yung nababasa, at i-control ang emosyon. Isa din pala yan sa mga kailangang ma-moderate or kailangang disiplinahin ang emosyon or i-control ang emosyon at reaksyon ng mga kabataan sa lahat ng nababasa, sa lahat ng naririnig, at sa lahat ng mga nakikita sa social media. Sa kasalukuyan ay wala pa namang naitatalang kaso kaugnay sa nabanggit na batas, gayunpaman ay inaasahang maging human trafficking free city ang lungsod sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan sa lungsod ng Kidapawan. Para sa CIO News, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office.